Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang tema. Usap-usapan ngayon sa social media ang direktor na si Daryl Yap matapos siyang magbiro tungkol sa viral na insidente na kinasangkutan ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro habang nasa Canada. Marami ang napareact sa kanyang Facebook post kung saan pabirong sinabi niyang hinahanap niya ang lalaking nanigaw at nagmura kay Castro upang didisiplinahin ang GCash nito. Agad itong pinag-usapan ng mga netizen, lalo na't marami ang nakakita rito bilang isa na namang signature humor ng direktor na kilala sa kanyang mga mapangahas at kontrobersyal na pahayag online. Nagsimula ang usapin matapos mag-viral ang video na ibinahagi ng isang netizen na nagpapakitang sinusundan ng ilang Pinoy protesters si Castro habang siya ay nasa Canada. Habang naglalakad, paulit-ulit siyang sinigawan ng iba't ibang salita tulad ng anti-Claire, cray baby, makapalang mukha, korap, pangit, sinungaling at she's Ilaya. May ilan din sumigaw ng panawagang ibalik umano ang pera sa taong bayan. Ang naturang grupo ay nananawagan din ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa umano'y talamak na korupsyon. Kabilang ang issue ng flood control projects at alegasyon ng pagtanggap ng malalaking halaga ng pera ng ilang opisyal. Pinipiling nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Mas lalo pang naging viral ang post ni Yap nang makisakay sa biro si Miss Q&A season grand winner Juliana Parizkova Segovia. Sa comment section, sinabi nitong abangan daw niya si Auntie Claire sa airport upang sigawan din ito. Dahilan para lalo pang dumami ang reaksyon ng publiko. Habang may mga natawa sa kanilang palitan, mayroon ding nagsabing hindi na dapat gawing katatawanan ang isang insidenteng maaaring naglagay sa panganib sa isang opisyal ng gobyerno. Samantala, nagbigay na rin ng panig si Claire Castro tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, gumagawa lamang sila ng reels kaugnay ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada nang lapitan sila ng mga protesters. Kwento niya, maayos pa niyang sinagot ang tanong kung siya nga ba si Yusek Claire Castro, bago nagsimulang isigaw sa kanya ang panawagang magbitiw ang Pangulo. Dahil sa pagdagsa ng mga sumisigaw, hindi na nila natuloy ang kanilang ginagawa, at naputol ang kanilang video shoot. Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusek Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na sumigaw na siya, you ask your president to resign. Ikinuwento rin ni Castro na tinawag siyang pangit at sinungaling. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito gaanong dinamdam at nagawa pa niyang biruhin ang naturang pang-insulto. Gayunman, iginiit niyang bagamat may kalayaan ang bawat isa na magpahayag ng saloobin. Hindi ito dapat nauwi sa pambabastos o panlalait. Aminado rin siyang nakaramdam siya ng pangamba dahil dalawa lamang sila noon at hindi nila alam kung mauwi ba sa pananakit ang sitwasyon. Mabuti na lamang at nakatawid sila sa kabilang kalsada kung saan may mga Canadian police na maaari nilang lapitan. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na reaksyon si Claire Castro sa naging pabirong Facebook post ni Daryl Yap, habang patuloy namang pinagdedebatehan ng publiko kung saan ba dapat iguhit ang linya sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag, protesta at respeto sa kapwa.